Diyos naming sinasamba, pinapupurihan, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa mga oras na ito, taus-puso po kami nagpapasalamat at muli mo kaming tinipon sa dakong lugar na ito upang magpuri sa iyo. Marami pong salamat sa isang linggong nagdaan. Marami pong salamat sa nagdaan naming anibersaryo na punong-puno ng kasiyahan. Maraming salamat at na tumigil na po ang ulan. Panginoon, ibaba mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami gabayan sa aming gagawing pag-aaral muli ng iyong mga salita at nawa ang mga salita mo, Panginoon, ay aming baunin sa aming buhay. Yan po ang aming samot dalangin na may kalakip na pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kabanata 18, talata 35 hanggang 43. Ito po ang sinasabi. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo, para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus at nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Maaari na po tayong magsiupo. Maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Nasa kabila ng umuulan, narito pa rin tayo. Alam nyo kanina, sabi ko kakaunti ang pupunta dito sa gawain. Siguro baka kami mga 5 lang siguro dahil ako'y magtoto, kailangan mag-attend ako. Ang sabi ko nga, kakaunti namin maghahati-hati sa mga biyaya ng Panginoong ibubuo sa amin ngayon. Pero nandito kayo, kaya iahati namin kayo. At ibabahati natin sa mga kapatid nating hindi nakarating na talaga namang siguro may dahilan, matinding dahilan lang. Pero kakaunti nang hindi nakarating, palagay ko yung karaniwan natin dumadating dito. Mapagpala talaga ang araw na ito, mga kapatid. Alam nyo, talagang nagtatanong nga ako kung bakit sa kabila ng lakas ng ulan, ay narito pa rin tayo. Ano bang napapala natin? Sabi ko nga sa inyo. Pero ang totoo talaga, yung mga pagpapala ng Panginoon, kahit umuulan, lagi siyang dumarating. At saka, nakalimutan ko na triyasan. At saka yung pagkagantong mga yung nagtataka ako bakit lagi tayo narito. Pag tinatanong tayo ng preacher na nandito sa harapan ng kumusta ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, ang isasagot natin ang dami Panay magaganda ang sinasagot natin doon sa mga tanong ng Medyo naiinip nga ako sa dami ng mga gandang sinasagot ninyo Pero talagang nilalakasan ko pagdating doon sa matagumpay. Maganda naman talaga dahil kasi tunay po. Dahil kung hindi naman tunay,
ano bang ginagawa niyo dito? Nagpapakahirap niyo yung sumakay ng pullman, magbiyahe. Kanina nga basang-basa ako eh. Medyo manipis kasi yung buho ko, kaya medyo natatakot ako. Baka ako'y sipunin niya kung madali sasabihin ni COVID. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa aking pagninilay sa araw na ito. Ang aking pong paksa ay Faith and Light to Jesus. Pananampalataya at ilaw sa pamamagitan ni Jesus. At ang aking pong tinitingnan ko lang talagang parang magandang boses ko ngayon. Dahil ang aking pong tema sa araw na ito ay walk by faith and live by light. Kaganda no? English yun. Alam po, isa pong katotohanan ang daladala sa ating mabuting balita sa araw na ito. Siguro, paulit-ulit na nating naririnig ito dahil nung nakaraang siguro talk ni Brother Butch, ito rin yun, nagkaiba lang ng Mark yata yun, Brother Butch. Ngayon po ay Lucas. Pero halos pareho eh, may kaunting-kaunti lang na pagkakaiba. At paulit-ulit na sinasabi sa atin ni Jesus na hindi titigil ang mga biyaya at pagpapalang ibibigay niya sa atin na nararanasan natin kung tayo ay mamumuhay sa liwanag at daraan o maglalakad sa pananampalataya. Kaya ngayong araw, kaparehong po ito noong pagbasa natin ngayon ng isang pulubing bula ay pinagaling ni Jesus dahil po sa kanyang pananampalataya. At ngayong pong araw na ito, ay ganun din ang nais ng ating Panginoon na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Kaya taos puso po nating tanggapin ang liwanag at palakasin pa ang ating pananampalataya. Dahil noon siguro nararanasan natin o maaring nangyari na sa atin at dumaan sa atin yung mga bagay na kadiliman sa ating buhay. Naranasan na ba natin? Sigurado namang lahat ay nakaranas tayo ng medyo madilim. Hindi man madilim na madilim, ay medyo madilim ng konti ng ating buhay. Makulimlim. Pero maliwanag na ngayon. Magaling naman at kanina nadaanan natin yung medyo makulimlim. Pero ngayon ay dumadating na liwanag. Alam niyo, pagdurusa at dalamhati ang dulot ng kadiliman. Noong unang panahon, nung ako medyo bata pa ng estudyante ako sa Maynila noon eh. Gara, ang ganda ng working student, para medyo ng konti, medyo sikat ng konti. Dahil totoo namang working student ako nung araw, no? Dahil pag inaaya ako ng mga kabarkada ko sa party, sasabihin, punta naman tayo doon sa party. Naku, ganda doon. O kaya, yung, hindi ko natin sabihin party, yun na lang yung madilim. Madilim, pero makikita mo naman pumuputi-puti tap. Hindi masyadong madilim dahil nagkakaani na naman. Ayun, may patay sindi. Pero madilim din. Inaabot po kami minsan ng madaling araw doon dahil minsan nagpo-closing time yata alas 3. Pag uwi ko sa bahay, madilim pa rin dahil matutulog ako. Ang pasok ko sa trabaho ni alas 6 ng umaga. Tapos pumapasok po ako doon sa trabaho alas 4 ng hapon paglabas ko sa trabaho at magkapapasok na sa school. Lumalabas po ako sa school ng 9 ng gabi bago makikipunta pa ako doon sa kina kumukuti-kutita. Kaya ang nangyayari, yung paggising ko ng umaga, parang ayaw magmulat, gusto ko madilim pa rin. Dahil kakaunti ang tulog, alas 6 ang aking pasok. Masakit ang ulo. Minsan nga naubos ko yung aking pambayad sa kasera namin, doon sa amin, nag-bed space lang ako noon. Naubos ko. Pero kailangan kong pumasok.
Dahil kailangan, naubos ko yung aking pambayad sa kasera kaya maghahanap ko ng utangan. Ang nangyari, talagang mahirap yung mamuhay doon sa medyo madilim. Kahit medyo madilim lang yung aking pinuntahan yun, pero utang ang inabot ko, masakit sa ulo. Kaya, bakit natin nararanasan ang mga ito? Sabi nga, sapagkat may kulang sa ating buhay, may malalaking puwang na dapat punan. Hindi ito magugunan ng makamuntong bagay katulad ng aking ginawa, katulad ng mga bisyo. May mga tao kasi na pag dumating sa ganon, medyo humihina yung kanilang pangontra sa buhay. Na yung baga nga, sige lang ng sige, pag nakainom, ito na yung mga drugs, ito na yung mga hindi na nila mapigilan na mapunta doon sa lugar na yon. Kaya, ang resulta ay lalong kadiliman, mas mabigat na kadiliman, parang bulag. Naliligaw tayo ng landas dahil nga sa mga nangyayari. Ito ba ang naranasan natin ngayon? Siguro naman hindi Meron pa rin siguro nakakaranas sa atin ng konting kadiliman hanggang ngayon. Hindi man madilim na madilim, pero siguro mas maganda kung aaminin natin at huwag tayong mahihiya. Dahil narito tayo sa Panginoon at yun ang magliligtas sa atin. Dahil kung hindi na natin nararanasan ng ganon, baka kasama natin si Satanas o si Taning. Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi po yan si Taning. Yan po magdadala sa atin, sa ating Panginoon. Kung noon po, umaattend ako ng party, nagsasaya ako, sabi, masaya daw. Minsan nga pagpasok mo pa lang, masaya talaga. Pero pagdating ng kinaumagahan, nandudo na ang pinakamabigat na lungkot. Maraming bayarin. Yun ang nga ba sinasabi ko Umaattend ako ng party, dahil kasi dati, mas maganda siguro yung a-attend tayo ng party. Pero, yung party ng Panginoon, yun po yung tinatawag na encounter sa Panginoon. Yun po ang napakagandang party. Dahil, yung party yun, may hangover din. Pero maganda ang hangover, katulad ng hangover natin nung anniversary. Nung hanggang ngayon, palagi naman, hangover pa tayo Medyo talaga masaya nangyari sa atin Madilim, hindi madilim, di ba? Maliwanag. At hindi tayo nagbabayad, wala tayong babayarang utang dahil binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya mga kapatid, tagumpay tayo sa pananampalataya at liwanag dulot ni Jesus. Dahil kapag si Jesus ang kasama mo, panalo lagi tayo. Hindi tayo matatalo. Dahil ako, ikaw, tayong lahat na magpapatunay na nariyan ang ating Panginoon. Buhay at hindi tumitigil sa pag-alalay sa atin, sa pagbibigay sa atin ng magagandang pagpapala. Alam niyo mga kapatid, kailangan po nating manatili tayo at magbahagi sa ating kapwa. Isang positibong katangian para sa bulag ay pananatili at pagsusumikap. Ito ang lesson na pwedeng gayahin at isabuhay. Kung natagpo na natin ang pinagmumulan ng pananampalataya, bakit pa tayo aalis? Narito na tayo. Kung meron man nagkukunwari, tunayin natin. Ganda. Huwag maging kawanis ng mga taong nasa mabuting balita na pinipigilan yung bulag.
Dahil yung bulag nakita nyo, yung lakas ng pananampalataya niya na sa kabila ng pinipigilan siya, narinig lang niya na si Jesus ang dumadaan. Pero mga kapatid, nakita nyo, sumisigaw siya dahil alam niya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, kaya tayong pagpalain. Ang ating pong conclusion para sa araw na ito, kung tayo po ay makikipagparty sa God, sa Panginoon, it po ay encounter with God. Magkakaroon po tayo ng reconciliation. Reconciliation na katulad ng lalaki sa Biblia. Ay yung umalis, kinuha niya ang mana sa kanyang tatay, inubos niya yon, pero naghirap siyang muli. Pero nung naubos, bumalik siya at humingi siya ng reconciliation at tinanggap siya ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, at naging masaya silang muli. Pagkatapos po ng reconciliation, nagkaroon po siya ng restoration. Restoration, nagbalik loob siya sa Panginoon. At nagkaroon siya ng provision. Provision, ito po yung mga natatanggap natin mula sa ating Panginoon. At ang challenge po mga kaibigan, mga kapatid, maging kaibigan na ngayon, ano? Mga kapatid, maging daluyan nawa tayo ng mga pagpapala at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sana po hindi po tayo maging sukdulan o maging hadlang para sa mga kapatid nating nais bumalik sa ating Panginoon. Yun lamang po at magandang hapon muli, mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Magsitayo na po tayo.